Ang delivery rider na makikipaglaban para iligtas ang isang bata. Susundan natin dito si Santo na nasa autism spectrum at nagtatrabaho bilang isang delivery rider. Nagtatrabaho siya para kumita at makatulong sa mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang nga dito ang batang si Miro na para na rin niyang anak. Ang araw, isasama nga niya si Miro na mag-deliver nga ng pagkain sa isang tagong lugar kung saan dito na nga sila madadamay sa isang malaking gulo. Dito na nga sila tataka sa mga taong gusto nga kumuha sa kanila kung saan kakailanganin nga ni Santo na makapaglaban para makaligtas sila. Siyempre, hindi nga ito magiging madali dahil napakarami nga na mga kalaban nila kung saan dito nga gagawin ni Santo ang lahat para mailigtas nga si Miro na mahal niya at maibalik siya doon sa nanay niya. Title ng movie, The Delivery Rider. To be honest, I didn't expect much from this film pero sobrang nag-enjoy ako dito. Ang ganda ng location nila, ang ganda ng structure, na bagay nga doon sa team and story, na good choice talaga, given na halos buong movie, dito lang din naman naganap. Puro medyo natawa lang ako doon sa pagsabog na scene kasi para siyang minadali and kinulang sa budget, pero the rest, okay naman na. Yung una, medyo naiinis nga ako kay JC Alcantara dito kasi lagi siya naka one-liner na sabi ko talaga, naku buong movie mag-one-liner siya. Tapos nagulat ako, nategi din siya agad. Pero goddamn na, Baron Geisler really nailed this role here. What I love pa from this film is that meron ngang puso yung mismong kwento. Siyempre, I love the action sequences and yung mismong mga fight scenes na mas gumanda pa nga kasi maayos din yung camera work and cinematography nga nila dito na hindi nga siya jarring panoorin. Pagka walang sobrang daming shots na magkaka-seizure ka, and dito, talagang nakikita mo din yung mismong mga labanan on which nagustuhan ko nga din talaga. Kudos din sa mga action and fight choreographer nga nila, sa mga stuntman and sa lahat kasi talagang maganda yung mga performances nila. Kaya nga I think good call din na si Baron yung kinuha nila dito kasi bukod sa magaling na nga siyang umacting, meron pa siyang experience sa pakikipaglaban. Ito rin yung nagpapatunay na kung mas may experience yung actor sa pakikipaglaban, mas nabibenta nila yung fight scenes Yung iba dito, nag-training lang ng isang linggo, tapos isasabak agad doon sa may labanan, tapos ano nangyayari? Nagmumukhang interpretative dance sa sobrang bagal at scripted ng mga galaw nila. Gusto ko din palang purihan si Jake Cuenca dito kasi bagay na bagay din sa kanya yung role, the aura, the sassiness of the character, nakuha din naman niya, and also, magaling din talaga siya sa mga action movies Siyempre, hindi rin naman sila magiging effective kung hindi rin naman maganda yung writing na nagustuhan ko nga yung bubble na ginagalaban ng mga characters and ng mismong plot na binuo nga nila sa loob nun. Kahit nga hindi na in-explain ng maayos kung bakit nandoon yung sindikato na yun in the first place, okay na rin Yup, the story isn't deep, pero what I love from it is that nakabuo nga sila ng maayos and malinis nga na kwento sa simpleng premise nga na to. Basically, wrong place at the wrong time lang din talaga siya and kailangan lang talaga makatakas sa mga tao na ito and maprotektahan nga yung isang bata sa isang sindikato. And ayun, for me, na-pull off naman nila yung story na yun. Hindi yung sinasabi ko sa mga karakter nila Jake and Baron dito And what made their final fight more epic is that ipakita nga nila yung weight ng paglalaban nila. Like itong si Baron, paprotektahan nga yung bata, at itong si Jake naman, ipaghihiganti nga niya yung kapatid niya. Ang lang hindi ko naman nagustuhan dito is yung out of nowhere na meron palang anak yung karakter nga ni Jake dito na meron ngang autism din na it gives Batman vs Superman Martha incident. Parang anong nangyari, ay, may autism din siya. Sige, bati na tayo. I'm out. Sobrang what a coincidence naman and sobrang random lang kasi talaga nilang ipinasok. Nga sana kung may hints or whatsoever na merong father vibes nga itong si Jake nga dito, pero wala naman And para talaga siyang pinilit lang ipasok para nga makasurvive lang si Baron tsaka yung bata sa dulo. Weirduhan din ako dito na bigla ang nagka-flashback tapos doon nga nag-pick up yung habulan nga nila nung nategi nga yung kapatid ni Jake. Siguro I would like to see if inedit nila to in a chronological order kasi feeling ko kung makikita muna natin yung relationship ni Jake and ni JC as brothers, mas magkaka-wait lang sa audience yung pagkategi niya na mapapasabi ka na lang ng, oh shit, lagot ka kay Jake dito. So, hindi rin nila naipakita ng maayos na nakita nga ni Jake yung pagpicture, so medyo wonky lang na sinabi niya agad na kunin mo yung cellphone. Kahit parang, hindi naman niya nakita sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Not sure din kung what they're going for with Mang Ben, pero parang wala ding pinatunguhan nga yung character niya, and yung kay Jake naman, I'm kinda confused lang bakit siya nawala. Like, may part to ba to, ganon? Who knows, diba? Ayun, overall, nag-enjoy naman ako sa movie na to. The story was clear naman din. The acting and the action scenes are really well done. And although hindi ko nagustuhan na tumuloy pa rin sila sa Amerika sa dulo, overall, nagustuhan ko naman yung film. So, yun. Again, ang title ng movie ay The Delivery Rider. And ang total rating ko for this ay 7 out of 10.